Sa loob ng 10 taon na pagsasama namin, siguro mga 3 years lang talaga kami nagkasama kasi lagi akong nasa barko. Actually, a limited time lang yung pagsasama namin. Tumagal kami pero limited time lang yung togetherness namin. Pero, siyempre, hindi naman maiwasan yung away, bate. Then, fortunately, years goes by, nag-i-improve yung bawat isa. So, ayun. Ngayon, pag may mainit na ulo, tatahimik na lang. Tapos, siguro dahil nagkakaedad na rin kami, na-realize namin na kami lang yun talaga magsasama. Kaya kailangan magkasundo kami. Ganun lang ang buhay namin. Darating ako, hindi mo na siya papasok sa trabaho niya. Ganun lang. Pero malungkot talaga, mahirap. Pero siguro darating din yung time na mag-stop na ako sa pagbabarko, mag-stay na lang ako sa Pilipinas. Siguro mas okay nga na nandito na siya kasi hindi na kami mag-iisip ng malayo siya. At the same time, makikita niya yung paglaki ng anak niya. Kasi nga, kaunti lang yung time na magkakasama kami. Si Yuli kasi, pag nauwi siya, as in nag-stick lang siya sa bahay. So, yun yung magandang pagbawi niya sa amin. Hindi siya umaalis ng bahay, so siya yung maglalaba, siya yung magluluto. As in talagang parang laging may piyestahan sa amin kasi hindi siya magluluto ng isa lang. Dapat marami. So yun, lagi niya kami pakakainin. Kaya nasisira yung diet ko pag nandyan siya. Minamanage ko yung time sa umaga, syempre, tinutulungan ko yung misis ko kasi kapag wala nga ako, siya lahat, wala namang kaming katulong. So, nung 9 years old na yung anak ko, wala nang yaya. So, asawa ko na lang. Wala naman akong trabaho sa Pinas, so ako na yung naggagawa ng mga gawaing bahay. Si misis nasa trabaho. Hinahatid ko, syempre, everyday. Hindi ako makahanap ng words paano i-express sa'yo, pero deep inside, Daddy, napaka-thankful ko kasi alam mo na, naiiyak ako! Alam mo na ang dami kong pinagdaanan, pero nandun ka parati sa akin. When we got married 10 years ago, I promised her that na after 10 years, mag-church wedding talaga. Masaya ako kasi nga, natuloy yung sinabi ko sa kanya before. Tsaka very excited talaga siya na maglakad sa altar. I wanna wake up to you. I don't wanna wake up unless you're right here next to me. If ever I told Isa sa mga pangarap ng babae ang magmarcha sa aisle. Yan, pangarap yan ng mga babae yung pinakasal. Sa lalaki, ganun din, pangarap natin na magmarcha rin dito kapag mag-aasawa. Kagaya nyo rin ako, nagmarcha rin ako nung ako in-ordained father. Kaya lahat tayo pangarap sapagkat ito yung grasya ng Diyos na ibinigay sa ating lahat na habang naglalakad tayo, nagpapasalamat tayo sa Kanya. oh, I just wanna wake up to you. I wanna grow old with you.
Don't wanna live life if I can't live my life with you. If all that I had I lose. Mami, maraming salamat sa pag-aaruga sa anak natin, pag-iintindi mo sa akin. Especially kapag umuwi ako, sometimes nagkakaroon tayo ng misunderstanding pero nasosolve naman. Sa ngayon, siyempre, kayong lahat ay sasang-ayon sapagkat ang inyong sitwasyon ngayon, medyo stable kayo, kahit may konting problema, okay pa rin. Diba? Pero siguro pag dumating yung punto na hindi mo na matanggap yung bawat isa, hindi nyo na matanggap, ano ang gagawin mo? Sasabihin niyo pa ba, Lord, naniniwala ako sa iyo na ang pinag-isa ng Diyos, kailan naman ay hindi dapat paghiwalay ng tao. Mangyayari yan. Sapagkat una-una, ang Diyos ang pumili sa inyong dalawa. Habang I buhay. wanna find rest with you. And in the afterlife, do afterlife with you. Looking back over years, those days we overcame and those days when Kasal na kami in civil. So, 10 years na. So, ngayon lang kami mag-church wedding. So, yun yung promise kasi na napag-usapan namin. So, yun, nakakatuwa. Tapos, out of biglang go, kakasal na kami. So, yun. Nakakatuwa kasi iniintay nung family. Yun, yung parents ko, yung father ko. At least, finally, kakasal kami sa church. when the lights go down and the crowds have all gone home. Marito kayo dahil gusto niyo mahalagaan ang isa sa mga pito sakramento na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang sakramento ng kasal. Sapagkat ang magsasama sa babae at sa lalaki ay dapat magindigan ang As I samahan. count the days till I'm there to keep you warm, I'll be thinking about you. Alam mo, I'm so very thankful kay Lord. I'll be thinking Ikaw yung binigay niya. Noon iniisip ko, parang nag-wish ako na bigyan ako ng somebody. Napaka-perfect kasi walang bisyo, alam mo yun, wala akong kahati sa pagmamahal, attention. Biglang ikaw yung Please dumating. believe me when I say that you're the only one on my mind. Oh, you're the song I come right back to every time. I'll be thinking about you. I'll be thinking about you. Maraming salamat sa pagiging loyal at loyal din naman ako sa'yo. Ito lang may pagmamalaki ko sa'yo. Mula nang naging tayo, hindi na ako nagkaroon ng babae sa barko. Joke lang. Pero totoo talaga yon. Na ikaw lang, yung promise natin sa isa't isa na after 10 years, matutuloy na. Maraming salamat at lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita at salamat talaga sa mga time, yung sacrifices mo, yung pagmamahal mo sa akin, yung binigay mo sa amin ni Angel, ni Gian, pangunawa, tsaka pagmamahal. Promise you, lagi na ako nasa tabi mo. Mamahalin kita. Lagi at lagi kitang iintindihin. Mahal naman kita, Daddy. Thank you so much, Daddy. Love you. I'll be thinking about you. I'll be thinking about you. I'll be thinking. Alam ko marami pa kayong tatahakin, mabuti at hindi mabuti. Sa inyong paglalakbay, hindi na pala yung salita. Minsan, bako-bako din yung daan. Di ko ako panganin. Pero sa kabila ng lahat, huwag kayong mag-aalala sapagkat laging kasama niyo. I think about you. And when the lights they all go down, I think about you.